Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon pong araw na ito ay nais kong talakayin ng tinatawag na Immaculate Conception o ang ibig sabihin ay pinaglihing walang kasalanan. Paano ba natin ipaliliwanag ito? Kung atin pong babalikan ang istorya ng pagbagsak ng tao o ang fall of man, kung saan si Eva at si Adan ay nagkasala. Ganito po ang pangyayari. Nung araw na nagkasala sila, kinausap ng Diyos si Adan, Adan, bakit mo kinain yung pinagbabawal na prutas? Ang sinabi ni Adan, kasi po yung babaeng ibinigay niyo sa akin ay pinilit po kong kainin. At tinanong ng Diyos yung babae at sinabi niya ganun, ay bakit mo kinain ito? Ang sabi naman niya, kasi po yung ahas, tinukso po ako. Ngayon, huwag niyo pong kalimutan na sa senaryo na ito ay may tatlo lamang pong karakter. Ang lalaki, si Adan, ang babae, si Eva at ang ahas. Ngayon, nang bumaling ang Diyos sa ahas, ito po ang binanggit ng Diyos sa Genesis 3:15. Ikaw, yung ahas ang kausap niya, ikaw at ang babae laging mag-aaway. Binhi mo, sabi sa ahas, at binhi niya o ang binhin ng babae ay laging maglalaban. Genesis 3:15. I-analyze po natin mabuti kung ano sinasabi dito sa Genesis na ito. Kung titignan niyo po, si Adan, si Eva, at saka yung ahas. Ngayon, may sinabi ang Panginoon Diyos na babae. At sabi ng marami, lalo-lalo na yung mga kapatid natin sa ibang sekta, na sinasabing si Eva daw po ang babae na yun. Ngayon, tignan po natin mabuti kung si Eva nga yung babae na to. Unang-una, may kasalanan na si Eva. Tama po ba? Tama. Kung si Eva ay may kasalanan, si Adan ay may kasalanan, ano po ba sila ng demonyo? Hindi na po sila kaaway ng demonyo. Bagkus sila po ay kapanalig na ng demonyo. Ngayon, ang mga sumusunod na salita ng Biblia ay ito po. Kayo ng babae ay aking pag-aawain o laging mag-aaway. Always, hindi magkakaroon ng ugnayan. Binhi mo at binhi niya, kausap niya yung asa, kayo ng babae laging maglalaban. Kayo ng babae laging mag-aaway. Binhi mo at binhi niya ay laging maglalaban. So may tinutukoy na babae na kaaway ng ahas at ang anak ng ahas at saka ang anak ng babae ay laging maglalaban. Kung si Eva yung babae, hindi pwede siyang maging kalaban ng ahas sapagkat isa siyang makasalanan. Dahil sa oras na yon, nagkasala na si Eva at si Adan. Kaya nga tinawag na fall of man. At dito nagsimula ang original sin. Kaya yung tinutukoy na babae sa Genesis 3:15 ay hindi si Eva. Sa kabila ng tatlo lamang sila doon, ang babaeng ito na tinutukoy ng Diyos ay ang kanyang solusyon sa pagbagsak ng tao, sa pagbagsak ang pagkakasala ni Eva. So, immediately, merong agad solusyon ng Diyos. At hindi ito naganap malipas ng ilang milyon taon. No? Isang babae ang magiging kaaway ng ahas. Amen? So, yun ang dahilan kung bakit si Maria ay nakahanda na sa simula pa lang ng mga daigdig na merong isang babaeng magiging kaaway ng ahas. Napansin nyo naman kapag nakita ng ibang sekta ang mahal na birhen, galit na galit ang mga yan. Kasi nga, kaaway ng mga ahas ang babae. Ngayon, bakit ba kailangan pang lumapit kay Maria? Bakit naman hindi? Diba nung tayo iligtas ng Diyos, lumapit ang Diyos kay Maria para ipanganak ang Panginoong Jesucristo? O bakit hindi ka pwedeng lumapit kay Maria para naman lumapit sa ating Panginoon? Kung ang Diyos Ama ay lumapit para tayo iligtas, ay lumapit kay Maria, nangangahulugan lamang na pwede tayong lumapit kay Maria para naman iligtas din tayo ng Panginoon Diyos.
ng Panginoong Hesukristo. Amen? Marami po salamat.